Yun na medyo baon kami sa utang. Madami kasing nangyari mula nang pumasok itong 2024 pero buti maupay na. May mga pasok na kami ngayon kaya maaga akong nagising. Tapos naisipan ko na itapon na itong pinaka-arenola namin, nangangamoy na kasi sa kwarto. Isa nga pala kami sa mga napiling beneficiary ng tupad. At itong partner ko yung proxy ko kasi ako yung nag-aasikaso dito sa bahay. Tayo talagang mga nanay, no? Unang nagigising sa umaga tapos pagkagabi ay huling matutulog. 7 years na nga pala akong working mama at magka 10 years naman sa trabaho. Kaya kabisado ko na yung oras ng pagising ko dapat para matapos ko yung mga gagawin ko dito sa bahay bago pumasok ng trabaho. At hindi mawawala sa routine ko yung pagiging tulala ko muna. Masaya na nakakapagod kapag working mom ka. Masaya kasi nakakatulong ako kay mister para sa panggastos araw-araw. At medyo napapabilis din kapag may mga plano kaming ipagawa lalong-lalo dito sa bahay. At medyo nakakainggit din sa ibang part ng mga nanay na nakakasama o natututukan nila yung mga anak nila habang lumalaki. Pero malaking pasasalamat ko talaga sa mga magulang ko, lolo't lola ko at mga kapatid ko dahil inaalagaan nila yung anak namin kapag wala kami. Gusto ko nang huminto ng trabaho kaso hindi pa talaga pwede lalo na ngayon na medyo baon kami sa utang. Madami kasing nangyari mula nang pumasok itong 2024 pero buti na lang at nandyan si Lord para gabayan kami lagi. Kahit matagal na nga akong working mom, medyo nakokonsensya pa rin ako pagdating sa pag-aalaga sa anak namin. Kasi alam kong hindi talaga sapat yung part na maibibili mo lang yung mga gusto niya, mapapakain yung mga paborito niyang pagkain, yung mga ganon, yung part na kapag kaya mong bilhin lang kapag may trabaho ka at may pera ka. Kasi ibang-iba talaga yung feeling kapag tayo mismo yung nag-aalaga sa anak natin. Kahit na ganito yung sitwasyon naming tatlo na nagkakasama lang kami sa umaga, pati gabi kapag nag-uuwian na kaming tatlo, ay sinisigurado pa rin namin na may family bonding kami na matatawag. Hindi kami perpektong pamilya o masaya lagi. Nakagaya ng masasayang mga video na ina-upload ko. Nagkakatampuhan din kami, syempre tatatlo lang kami sa bahay. Syempre nag-aaway-away din kami pero hindi yung away na talagang sigawan, may pasakitan. Kapag kami ng partner ko yung nagkakatampuhan, walang imikan. Tapos, alam nyo ba kung paano kami nagkakabate? Paano ba naman kasi palabiro at medyo malambing yung partner ko kahit hindi naman halata. Ako namang si soft-hearted, syempre okay na agad. Tapos, kapag yung anak naman namin yung nagtatampo, pinagtutulungan namin yan. O, pagtutulungan na para patawanin pero minsan umiiyak din kasi naaasar lalo. Share ko din pala yung mga nagpapabawas ng mga anxieties ko. Paglilinis ng bahay. Syempre kapag may laman yung wallet. Yung mood ng mag-ama ko. Paggagawa nitong mga mini vlog na kahit alam ko yung ibang malalapit sa akin ay hindi talaga ako susuportahan. Yung importante naman sa akin ay suportado ako ng mga mahal ko sa buhay. At syempre yung masaya ako. At yung number 1 talaga na makakatulong sa ating mga anxiety ay yung pagpe-pray kay Lord. Siya kasi yung may alam ng lahat. Nakakatulong din kapag may quality time kayo ng pamilya mo. Nakakatulong din kapag may deep talk kayong mag-asawa or mag-partner tungkol sa future, sa mga pinagdadaanan ninyo at sa kung ano-ano pa. Nakakatulong din na may masamang epekto yung pagiging madaldal natin. Paano ba naman kasi? Halos lahat ay ikinukwento natin. Yan tuloy, wala tayong privacy. Yan naman yung pinag-aaralan ko ngayon. Yung medyo masara ng bibig, lalo na kapag alam mo na ikakapahamak mo to someday. Masaya magkaroon ng sariling pamilya. Kaso dapat isipin din natin kung paano tayo makaka-provide ng mga needs natin araw-araw. Tatapusin ko na ang video na to kasi aalis na kami. At ito nga ang Kasakinay Stories mini vlog, a realistic morning of a working mama. Salamat sa panonood at sana ay suportahan ninyo kami.